Isa rin ba ito sa paborito mong pagkain sa hapagkainan na hinahanap tuwing Pasko at Bagong Taon? Ito yung madali ang version sa pagluluto ng bibingka. Hindi natin siya lulutuin sa oven, kundi sa kawali lamang. At simple lang hanapin ang ating mga sangkap. Tara, umpisan na natin. Sa malinis na bowl, maglagay tayo dito ng 1/2 cup na gata, 1/2 cup na evap milk, at 1/2 cup na condensed milk. Kahit anong brand ay pwede po. Fresh gata pala yung ginamit ko dito, pero kung malayo ka naman sa palengke, pwede naman yung Coco Mama na lang ang gamitin mo. Maglalagay din tayo dito ng 2 cups ng glutinous flour. Ito yung giniling na malagkit. Salain lang natin siya para walang buo-buo at maging pinoy yung ating mixture. Ayan, halu-haluin lang natin. Pwede namang paunti-unti lang yung paglagay nyo dito ng glutinous flour para matansya nyo yung kanyang lapot. Yung sa akin kasi nailagay ko na lahat. Medyo nalaputan ako kaya naglagay ako ulit dito ng 1/4 cup na evap, pwede ring gata. Para mas masarap ang ating bibingka, maglalagay din tayo dito ng 1/2 cup na buko. Ayan, na-mix na natin lahat yung ating ingredients. Sa isang non-stick pan na kawali, maglagay lang tayo dito ng konting oil. I-grease lang natin bawat gilid. Then, maglalagay lang tayo dito ng dahon ng saging. Nadarang ko na pala ito sa apoy para hindi siya basta-basta napupunit. Ilagay na natin ang ating mixture. Yung complete ingredients po ay ilalagay ko na lang po ulit sa ating comment section box. At yung pa-shoutout natin ay nasa dulo ng ating video. At syempre, para lalong sumarap ang ating bibingka, ay maglalagay tayo sa ibabaw ng cheese. Pwede po kayong maglagay dito ng salted egg. Pero sa akin, cheese talaga yung bet ko dito. Mas masarap kasi malagkit po yung ating nilagay na ingredients. Isa lang na natin siya sa kalan. Lutuin lang natin siya ng 45 minutes sa pinakamahinang apoy. And after 45 minutes, eto na siya. At dahil babaliktarin natin siya, maglalagay tayo dito ng dahon ng saging para hindi basta-basta nasusunog yung ilalim niya. Yung takip pala ng steamer ang ginamit ko nung una, wala kasing saktong takip itong aking kawali. Ayan, lutuin lang natin siya ulit ng 10 minutes. After 10 minutes ay eto na siya. At kung umabot ka sa part na to at nagustuhan mo ang ating recipe ngayon, ay pwede pong pakipusuan yung ating video at mag-comment din po kayo sa baba kung taga saan po kayo para ma-shoutout ko po kayo sa susunod na ating video. Tikman na natin ang ating special bibingka sa kawali. Gusto kong itry ninyo kasi sobrang sarap talaga siya at hindi ako mapapahiya sa inyo.